Hello guys, good evening. Welcome back to our YouTube channel. In today's episode guys, medyo kwentuhan muna tayo. Share ko sa inyo yung aming K1 visa interview at where we got 221G. Yes, our visa refused under 221G. Without further ado, let's get started. So, ito na nga guys, bali ongoing, kumbaga, katatapos lang ng aming interview or bago pa man kami mag-apply ng aming CRB, AKBB, nakapag-apply na kami ng petition namin for K1. So, nag-K1 visa na ako. And, happily, we got approved, like our petition, na-approve yung petition namin in just 7 months. Bali, nag-apply kami nag-submit kami ng aming petition last September 2023. Tapos, na-approve kami April 2024. So, 7 months yung hinintay namin bago ma-approve yung petition. Tapos yun, ito na nga, isi-share ko sa inyo kung bakit kami natutuwan G. But, by the way, ano muna yung 221G? So, let's discuss first para doon sa mga bago, maintindihan nyo kung ano yung 221G. So, 221G, it is administrative processing, is the term used by the U.S. Department of State when an immediate decision cannot be made by the consular officer during the visa interview. So, ito yung hindi makapag-decide yung mga consular officer na issuean kayo ng visa kasi meron kayong missing documents. Ganun yung nangyari sa amin guys. I have one missing documents na hindi ko talaga nadala or talagang wala pa sa akin kasi it took us 5 to 6 months bago makuha yun. And nalaman lang namin na kailangan pala yun noong na-approve na yung petition namin. So, it's sad kasi naghintay kami ng 7 months tapos hindi namin talaga alam na kailangan pala yung documents na yun, which is yung police clearance ko sa Lebanon. Yes, I am an ex-OFW. Galing akong Lebanon 15 years ago. And then, nag-Taiwan din ako. Almost 8 years din ako sa Taiwan. So, we thought with my fiancé na hindi na namin kailangan yung police clearance ng Lebanon. Kasi, it's almost like 15 years. So, sabi sa akin ng fiancé ko noon, they don't ask you that anymore. Tapos, nung kasi siya, nag-fill out siya ng form doon sa I-129F. Ang tinanong lang doon is yung kung saan ako last nag-work, di ba yun lang yun? For the last 5 years, yun lang kasi yung tanong doon. So, ang alam lang namin Taiwan, but hindi rin ako sure noon na maghahanap din sila ng police clearance ng Taiwan. And then, I dig in further information about it, kung kailangan ba talaga. At yun nga, nakahanap ako ng mga videos sa YouTube na nagsasabi na kinakailangan daw talaga yung mga police clearance kung ikaw ay nag-stay sa isang bansa when you reach 16 years old. Nag-stay ka doon ng more than 6 months. So, aware naman ako noong nakita ko na yun, aware ako na matutuwan G kami. Kaso lang, ngayon lang siya nag-sink in sa akin. Kaya ngayon ko lang siya isi-share din sa inyo. Hindi ko na sana siya isi-share kasi medyo sad yung story. Pero, ang usapan kasi namin ng aking fiancé, bago mag 1-year-old si baby, sana nandun na kami sa US. And sana
bago yung first na step niya, nandun na kami sa US. Yung baga ma-witness niya, yung first steps, yung first talk, mga ganyan. Yun yung pinapangarap naming dalawa. Especially my fiancé kasi napakalayo niya sa amin and gustong-gusto niya na kaming makasama. Pero, na-refuse yung visa namin nung September 10. Kaya maghihintay kami ng almost 5 months kasi 5 months to 6 months marirelease yung aking police clearance. Kanina lang siya nag-sink in sa akin kasi yesterday kasi nung baby ko 10 months old. When we woke up in the morning, pinatayo ko siya doon pinatayo ng kapatid niya sa harapan ko. Tapos, nag-step siya 1 step. So, we are so happy when we are singing happy 10 months baby, gano'n. Tapos, nag-step siya 1 step. So, we are very happy. Tapos, sabi ko, oh my God, nag-step ka na, nakakalakad ka na, ganyan. So, binalita ko naman yun agad kay fiancé ko kasi nagkausap kami. Tapos, nung kinagabihan nun, like 7 p.m., naglalaro kami sa may living room. Nag-step ulit siya ng 4 steps. So, ayun na naman, tuwag-tuwa na naman ako. Tapos yun, sinabi ko kay fiancé na meron siyang 4 steps today. This morning 1, and then tonight 4. So, nasad si fiancé na he was, like, gusto niya sana, pinapangarap niya na ma-witness niya yun. Tapos, ang mali ko pa, hindi ko siya nag-videohan kaagad. So, ni-request niya sa akin na can I ask you a favor? Sabi niya sa akin, can you please next time record if she's doing that again, sabi niya sa akin. And then, nung sinabi niya sa akin yun, dun lang nag-sink in sa akin yung 221G namin. Kasi nung 221G, I accept ko agad kasi alam kong marirefuse kami under 221G because I don't have my police clearance. I'm aware doon, pero hindi siya nagsisink in sa akin nung sinabi sa akin na 221G kami. Nung kahapon lang talaga. Tapos, ayun, nasad ako kasi alam mo yun, yung ang tagal namin naghintay, tapos hindi man lang namin nailakad yung police clearance na yun. So, mahirap na siguro may dahilan, pero ang sabi nga ni fiancé ko sa akin, ang dahilan nun is hindi natin ginawa yung part natin. So, sa akin naman, kasi nagpapagaling pa yung father ko, yung ginagawa ko na lang dahilan na siguro nangyari ito sa amin kasi gusto pa ni Papa God na nag-stay pa kami ng konti dito sa amin para mapagaling ko ng gusto yung tatay ko bago namin siya iwan. So anyway, so yun yung experience. So balik tayo sa 221G, yung experience namin doon. So ano nga ba yung what happened after 221G? Or ano yun? Paano yun nangyayari? So means, gaya ng sabi ko kanina, matutuwanG ang isang applicant if some essential information is missing from an application or that an applicant requires additional administrative processing gaya na ako. Kailangan kong i-provide yung police clearance. After ko ma-provide yung police clearance na yun, i-issue nila yung aking visa. By the way, hindi naman siya deny. Refuse lang. Kinakailangan mo lang i-provide yung missing documents. And I think pag na-provide mo na yung missing documents na yun, pag na-send mo na sa IAC, allow them to process like 3 to 4 weeks, parang ganun. Tapos issue na nila yung visa. So, binigyan nila ako ng form. After ng interview ko, they give me a form. So, ito yung binigay nila sa akin. Share ko sa inyo. So, ito, binigyan nila ako ng form. Actually, white form naman. Hindi naman siya
pink or yellow kasi may sinasabi nilang color coding. Ang sabi nila, pag white form, approve. At yung, meron pa yung iba, hindi ko kabisado kung ano yung ibig sabihin ng mga kulay na yun. So, how to avoid? Paano natin ma-avoid yung 221G? This is only advice based on my experience dun sa mga nagbabalak mag-apply ng kanilang K1 visa or any visa. To avoid your 221G is be prepared. Kinakailangan yung i-check lahat ng documents. If meron kayo, the more you have the documents, the more your chances to approve. So, yun lang yung advice ko sa inyo. Be prepared. And yun, nakakapanghinayang kasi ang tagal ko naghintay. 7 months. Kung sana yung 7 months na yun, nag-apply na ako. Sana, na-approve din kami. But, hindi na kami naglulok. Hindi ko na tinitignan yung side na yun. Ang nilook forward ko na ngayon is makuha ko yung police clearance ko sa Lebanon para may process na yung visa namin. And then, is 221G common? So, yun yung mga common questions natin. First, for me, and doon sa mga research ko, yes, 221G is common. It's a quick common response from an immigration authorities, and it is typically temporary. However, with or without the help of an experienced lawyer, an applicant can submit the proper documentation to have the visa approved. So, kinakailangan lang natin talaga i-provide yung missing information para i-approve nila yung visa natin. So, guys, kung kayo ay nag-work sa ibang bansa, better, ito lang advice ko, kung kayo ay nag-work sa ibang bansa for more than 6 months, advice ko lang is be prepared for the police clearance. Kunin nyo na yung police clearance ninyo bago pa kayo umuwi. And applyan nyo na kaagad para hindi kayo ma-delay gaya ko. Kasi it's sad. Kasi sana nag-prepare na ako ngayon ng gamit namin, ng CFO namin, ganyan. Pero hindi kasi kinakailangan pa namin hintayin yung police clearance. So, ayan yung aming 221G experience. I hope lahat na i-prepare nyo yung mga documents ninyo bago kayo sumalang sa interview. Huwag nyo na kaming gayahin, huwag nyo na akong gayahin na hindi ko na i-prepare ito. Though, wala rin talaga akong idea na kailangan pala talaga to. Tapos, nung nalaman ko na kailangan talaga, ano na siya, yung kumbaga, nakalahati na namin yung taon. Kumbaga, na approve na kami. Tapos, nalaman ko lang na ganun noong magsasign ako ng DS-160 kasi nakalagay doon. Tapos, nag-search ako sa YouTube kung kinakailangan ba talaga. At doon ko lang nalaman talaga na kailangan. Tapos, hindi ko rin alam kung paano kumuha ng police clearance sa Lebanon. Kasi, 15 years ago, wala na yung old passport, wala yung kontrata, hindi ko na alam yung employer ko, wala na yung mga plane tickets, as in wala na. Meron yung old passport ko, meron na ako nung copy. Pero yung wala na. Buti meron pa ako kasi doon na ako nag-base. Tapos, ang ginawa ko, nag-search sa YouTube kung paano kumuha ng police clearance sa Lebanon. At yun, thank you doon sa isang video na yun kasi yun yung nagbigay sa akin ng hindi ko alam yung email, hindi ko alam kung saan ko nakuha, kung doon sa video o kung saan ko lang siya napulot, pero yung video na napanood ko, doon ko nalaman na kinakailangan talaga. At nag-search ako, doon ko pala nakuha yung email nila. Bali, napunta ako sa Facebook page. Tapos nang pagkapunta ko sa Facebook page na sinabi niya, hindi na nag-work. Parang hindi sila nagre-respond sa Facebook page nila.
Pero mayroon silang email doon na nakalagay. Yun yung finalo ko. Yun yung in-email ko. And thank God, pagka-email ko, nag-reply sila kaagad sa akin. Tapos, of course, ang bago ako, hindi ko alam na totoo. Malay mo, scam, di ba? So, hindi ako kasi nag-reply sila sa akin, binigay nila sa akin agad-agad kung ano yung mga requirements, kung magkano yung babayaran, and it was too much, like 6,500. So, nagulat ako kasi nag-apply ako sa Taiwan, it's only like 2,000. Tapos dun sa iba, 2,000 plus, tapos dun sa iba, nasa 1,500 ganun lang. Tapos yung iba free pa. Kaya tapos yun, nung nag-apply ako doon, sinabi nila 6,500. Kaya nagulat ako. Kaya sabi ko, since mag-i-interview naman si Baby, why not? Idadala ko yung mga papers ko doon sa kanilang embassy. Tapos nung naano ko na yun, tuloy-tuloy naman na. Kaya, na-applyan ko siya. So, ganun lang guys. So, yun yung aking experience sa 221G. Don't worry, hindi siya denied. It's only a refusal visa under 221G. Administrative processing ika nga nila. Pero, kapag na-provide mo na yung documents, maa-approve or i-issuehan ka din naman ng visa. So, I hope you guys well prepared before your interview, and sana ma-approve po kayo lahat sa inyong interview. And thank you for watching my YouTube or my videos, and I hope na makuha na namin yung police clearance, and then as soon as I receive my police clearance and I resolve this problem of mine, I will share with you our journey on this 221G. So, hanggang dito na lamang yung aking video, and thank you very much, and God bless.